Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumagpas kay Taz ang tingin ni Odie. Sa panlalaki pa lang ng mga mata ng dalaga, alam na niya kung sino ang nakikita nito ng mga sandaling iyon. Pumihit paharap si Taz. Nakita niyang palapit sa kanila ni Odie si Oreo, kasama sina Kisa, Arvin, Kirk at Corazon. Hindi niya personal na kilala ang mga ito, pero sikat na personalidad ang apat kaya pamilyar siya. Naka-shade at nakasuot ng cap ang mga ito na nakababa ng husto ang visor sa mukha, kaya hindi pa napapansin ng mga tao ang apat. "Hello, Odie." Masiglang bati ni Kisa sa dalaga. Si Kisa ay kilalang artista sa showbiz ngayon. Parati itong bida sa comedy films na pinoproduce ng kumpanya ni Taz, noong ang ama pa niya ang namamahalan yon. Kaya hindi nakapagtatakang binati rin siya ng babae. "Hello, Sir Taz." Tumango si Taz bilang pagbati. "Magandang makita kang muli, Kisa." Nagsunod-sunod na ang batian, lahat ay nakangiti kay Odie. Mukhang tunay na masaya ang kanyang mga kaibigan na makita siya. Pero hindi ganoon si Odie. Para siyang nasindak. Pagkatapos ay binalingan nito si Taz na may buong galit sa mga mata. Taz Devlin Fortune. Napalunok si Taz na ngayon lang yata niya ginawa sa harap ng isang babaeng hanggang balikat lang niya ang taas, payat at mukhang hindi makabasag pinggan. Nakakatawa isipin na hanggang ngayon, natatakot pa rin siya ng husto sa isang tingin lang nito. Odie, hindi na siya pinatapos ni Odie sa paliwanag niya dahil dumapo na ang kamay nito sa kanyang pisngi. Narinig niyang napasinghap ang mga babaeng kaibigan ni Odie. Automatikong napahawak siya sa nasaktang pisngi. Hindi siya sanay na sinasaktan, kaya hindi niya napigilang tapunan ng masamang tingin ang dalaga. Ang sakit noon. Sobra. Taz, saway ni Oreo kay Taz na hindi niya pinansin. "Kinamumuhian kita," puno ng pait na sabi ni Odie kay Taz, bago tumakbo palayo. "Buwisit." Inis na bulalas ni Taz, saka sinabunutan ang sarili. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong katinding pagkadismaya sa isang babae. Buwisit ang babaeng iyon. Kung sumampal akala mo wala ng bukas. Hindi ba alam ni Odie na pupunta kami? Kunot noong tanong ni Corazon. Umiling si Taz. Dapat ay sorpresa iyon. Sumimangot si Corazon. "Akala ko pa naman, ready na si Odie na makita kami. Hindi mo siya dapat pinangunahan." Ang mga gwapong lalaki ay kadalasan talagang insensitive at mga hambog. Ouch! Sabay-sabay na sabi ni Taz, Arvin, Kirk at Oreo. Napabuntong hininga si Corazon, saka nagtago sa likuran ni Kisa. "Kinamumuhian ko ang mga gwapong lalaki." "Kinamumuhian ko rin na gwapo ako," pabulong na sabi naman ni Kirk. Napailing na lang si Taz sa mga kaibigan ni Odie. Hindi siya mapakali na wala sa paningin niya si Odie dahil baka maisipan na ng babaeng iyon na tumalon kung saan. "Sandali lang, mga guys. Hahanapin ko lang si Odie." Tumakbo siya habang inililibot ang paningin. Mabilis naman niyang nakita si Odie na palabas na ng adventure camp. Mukhang galit talaga ito base lang sa mabibigat na yabag ng dalaga. "Hoy, hintay ka," pigil niya kay Odie, saka ito hinawakan sa braso at marahang pinihit paharap sa kanya. Akmang magsasalita ang dalaga nang unahan niya ito. "O, kung may balak kang sampalin uli ako, saka nang pisngi na lang. Masakit pa yung kaliwa." Kumunot ang noo ni Odie, saka binawi ang braso. "Ano ba ang problema mo, Taz? Bakit dinala mo rito ang mga kaibigan ko?" "Well, gusto ko lang magpasalamat sa pagpapatira mo sa akin sa tea house. Kaya naisip ko na maibalik ko ang pabor kung mag-aayos ako ng maliit na reunion para sa iyo at sa malalapit mong kaibigan," pagsisinungaling ni Taz. "Bakit?" Sa pagkakataong iyon, wala nang maisip na palusot si Taz, kaya nagsabi na lang siya ng totoo. Kaunti lang ng katotohanan kahit papaano. "Kailangan mo ang mga kaibigan mo, Odie. Kahit hindi mo ipahalata, alam kong nahihirapan ka ng mag-isa. Kaya pinangunahan na kita at dinala sa iyo ang mga kaibigan mo." Gumuhit ang galit sa mga mata ni Odie, pagkatapos ay napalitan ng sakit at huli takot. Hindi alam ni Taz kung para saan ang mga emosyon na yon. "Bakit mo ito ginagawa, Taz?"
Ano ba nang pakialam mo sa buhay ko? Hindi nakasagot si Taz. Kahit siya mismo, hindi alam kung bakit nga ba masyado na siyang nanghihimasok sa buhay ni Odie. Matagal na niyang pinili ang pagiging mag-isa. Tinanggap na niyang magiging mag-isa siya habang buhay dahil ayaw niyang matulad lang ang buhay niya sa mga magulang niya kung sakaling magpamilya. Ayaw niyang dagdagan ang mga batang nagmula sa sirang pamilya. At ngayon, handa na niyang aminin na natatakot siyang magmahal at mag-alaga ng iba ng higit pa sa sarili niyang pag-aalaga. Leon ang dahilan kung bakit wala siyang sineryoso sa mga nakarelasyon niya noon. Hindi pa niya kailanman hinayaan ang anumang babae na makita ang kabila ng kanyang panlabas. Hindi rin niya sinubukang tingnan ang kabila ng ipinapakita ng isang babae sa kanya tungkol sa kanyang sarili. Dahil ayaw niya ng malalim na ugnayan sa kahit sino. Pero bigla ang lumipad sa bintana ang kanyang mga prinsipyo nang makilala niya si Odie. Nilabag niya ang sarili niyang patakaran tungkol sa mga babae nang magsimulang mag-alaga siya sa babaeng ito na tila gusto nang mawala. At wala siyang kahit kaunting ideya kung bakit. Buwisit sa lahat ng ito. Odie. Nakahinga ng maluwag si Taz sa dumating at bumasag sa tensyon sa pagitan nila ni Odie kanina. Pero hindi niya inaasahan na sa pagpihit niya paharap, ang napakagandang modelo na si Monica ang sasalubong sa kanya. Hindi ito kasabay nila Oreo kaya akala niya, hindi na ito makakarating. Nagulat siya nang makitang may kargang baby si Monica. Monica, kaninong anak yang bata? Gulat na tanong ni Odie sa kaibigan. Ngumiti si Monica, namumula ang magkabilang pisngi dahil siguro sa init ng araw. Ito ang anak kong babae, Odie. Halatang nagulat si Odie at hindi na nakapagsalita. Hindi yata nabalita ang tungkol sa pagbubuntis at panganganak mo, Monica. Hindi napigil ang komento ni Taz dahil maging siya ay nagulat. Magkakilala naman sila ni Monica, kaya sana hindi isipin ng dalaga na masyado siyang malapit sa kanya. Nakangiting binalingan siya ni Monica. Oh, hi Taz. Maingat na inayos nito ang baby sa mga bisig nito. Ah, oo, medyo tinago ko ang pagbubuntis ko. Medyo komplikado kasi ang sitwasyon. Komplikado? Tanong ni Odie. Ano ba ang nangyari, Monica? Ngumiti ng malungkot si Monica. Iniwan ako ni Anton nang malaman niyang buntis ako. Nagulat si Taz at naikuyom ang mga kamay. Nakita niya bigla ang sarili niya sa lalaking nakabuntis at nang iwan kay Monica. Kung siya rin siguro ang nasa lugar ng gagong iyon, tatakbo rin siya sa responsibilidad. Dahil malaking gago rin siya. Alam niya na kailangan na niyang umalis para bigyan ng pribadong oras ang magkaibigan. Pero nang tingnan niya si Odie na parang iiyak at gustong tumakbo, nagdesisyon siyang manatili roon dahil mukhang kailangan siya nito. Binigyan ni Taz ng marahang tapik si Odie sa likod. Nang lingunin siya ng dalaga, binigyan niya ito ng tango. Pagkatapos ay nawala na ang takot sa mga mata nito at muli nang hinarap si Monica. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tila nag-aalangan pang tanong ni Odie. Nagkibit balikat si Monica, nakangiti pa rin. Kakamatay lang ni Pluto nang malaman kong buntis ako. Ayokong makadagdag sa problema mo, kaya sinarili ko na lang. At bigla ka na lang nawala na parang missing in action, biro pa ng dalaga. Nangilid ang mga luha ni Odie. Nang magsalita ito, basag na ang boses. Naku, Diyos ko. Pasensya ka na kung wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ako, Monica. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Odie. Naiintindihan kita. Napahikbi si Odie, pagkatapos ay niyakap si Monica, pero mukhang iningatan naman nito na hindi maipit ang baby. Pagkatapos ay nag-iyakan ang magkaibigan. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang tensyon sa pagitan ni Taz at Odie habang unti-unting nabubunyag ang tunay na dahilan ng pakikialam ni Taz sa buhay ng dalaga. Kasabay nito, haharapin nila ang mas mabigat na emosyon at mga desisyong maaaring tuluyang magbago sa takbo ng kanilang mga puso at ugnayan. Kaya abangan natin